Ka muna ng sandali. Hinto ka muna ng sandali. I am afraid of my life, Mr. Chair, and the life of my relatives and my friends and classmates. Sa likod ng mga kumakalat na balita ukol sa madugong kampanya laban sa droga ng nakaraang administrasyon, may isang pangalan na muling lumitaw, si Royina Garma, isang dating pulis malapit sa Pangulong Duterte at ngayon ay isang kontrobersyal na figura na nasa gitna ng mga investigasyon. Sa dokumentaryong ito mabubunyag ang mga nakakakilabot na detalye sa likod ng Davao Model at ang papel na ginampanan ni Garma sa mga alegasyon ng extrajudicial killings. Si Royina Marzan Garma ay isang retiradong opisyal ng pulisya at dating opisyal ng pamahalaan. Matagal siyang naglingkod bilang pulis sa Davao City at kalaunan sa Cebu City mula 2018 hanggang sa kanyang pagreretiro noong 2019. Naging General Manager siya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO mula 2019 hanggang 2022. Kilala si Garma bilang malapit na kaalyado ni Rodrigo Duterte. Si Garma ay matagal ng opisyal ng Philippine National Police o PNP sa Davao City. Mula 1996 hanggang 1998, siya ang pinuno ng Anti-Vice Unit ng City Police sa ilalim ng pamumuno ni Rodrigo Duterte na noon ay nasa ikatlong termino bilang alkalde ng Davao City. Mula 1999 hanggang 2004, pinamunuan niya ang Women and Children's Protection Desk ng City Police. Siya rin ay naging opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at nagtrabaho sa Metro Manila at Davao mula 2004 hanggang 2007. Noong 2005, habang naka-assign sa Davao City, ang kanyang asawang si Roland Villela na noon ay pinuno ng Anti-Vice Unit ng City Police ay inakusahan ng panggagahasa sa isang 17 years old na minor de edad. Nakiusap si Garma kay Duterte na noon ay muling alkalde ng Davao na huwag i-reassign si Villela at ito ay nasuspindi lamang. Noong 2009, bumalik si Garma sa Davao City noong panahon na si Duterte ay muling alkalde. Nagsimula siyang magtrabaho bilang administrative officer sa ilalim ni Ramon Apolinario. Mula 2011 hanggang 2015, siya ang naging station commander ng SASA, ang lugar ng pantalan at paliparan ng Davao, at ng Santa Ana na sumasakop sa Davao Chinatown. Noong ika-4 ng Enero 2017, itinalaga si Garma bilang hepe ng CIDG sa Region 7, Central Visayas, sa gitna ng digmaan kontra droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod sa kampanya laban sa droga, nag-commit si Garma na mahuli ang puganteng si Ruben Ecleo Jr., leader ng Philippine Benevolent Missionaries Association. Si Garma ay isa sa mga personalidad na isinama sa kaso na isinampa sa International Criminal Court laban kay Duterte kaugnay ng mga extrajudicial killings sa ilalim ng anti-drug operations noong 2017. Ang dating pulis na si SPO4 Arturo Las Cañas na umaming miyembro ng Davao Death Squad o DDS ay itinuro sina Garma at Edilberto Leonardo bilang mga hepe ng operasyon nito sa kanyang affidavit sa ICC. Noong ika-1 ng Hulyo 2018, itinalaga si Garma bilang hepe ng pulisya sa Cebu City. Pinalitan niya si Joel Doria sa kabila ng pagtutol ni Mayor Tomas Osmeña dahil sa aligasyon na tumatanggap ng 1 milyon na suhol lingguhan si Garma bilang CIDG head. Noong Oktubre 2018, pinangunahan ni Garma ang isang operasyon sa Cebu City bilang bahagi ng kampanya laban sa droga ng administrasyon ni Duterte. Pinuri ni PNP Region 7 Chief Debold Sinas ang papel ni Garma sa pagbuwag sa Igot Drug Syndicate at sa pagkakakumpiska ng 600 bilyong halaga ng shabu na pinakamalaki sa kasaysayan ng pulisya ng Cebu. Ito ang kanyang huling assignment bago siya nagretiro ng maaga noong 2019. May 10 taon pa bago maabot ang mandatory retirement age na 56. Siya ay may ranggo ng Police Lieutenant Colonel. Pagkatapos ng 15 araw mula sa kanyang pagreretiro, itinalaga si Garma bilang General Manager ng PCSO ni Pangulong Duterte. Nanilbihan siya mula ika-15 ng Hulyo 2019 hanggang 2022. Inilagay niya ang kanyang anak at mga pinsan sa ilang posisyon sa loob ng ahensya.
Noong Hulyo 2020, pinaslang si PCSO Board Secretary Wesley Barayuga sa Mandaluyong. Noong Setyembre 2024, iniugnay ni Santi Mendoza ng PNP Drug Enforcement Group ang pagpatay kay Barayuga, kay Edelberto Leonardo at kay Garma na ayon sa kanya ay gusto siyang patayin dahil sa pagkakasangkot ni Barayuga sa iligal na droga. 2024, iniuugnay si Garma sa pagpatay sa 3 Tsino noong Agosto 2016 sa Davao Prison and Penal Farm sa ilalim ng investigasyon ng House of Representatives kaugnay ng Philippine Drug War. Naging sentro ng pagsisiyasat ang kanyang relasyon kay Duterte at ang kanyang mga papel sa pulisya at sa PCSO. Noong ika-12 ng Setyembre at ika-27 ng Setyembre 2024, si Royina Garma, dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at isang retiradong pulis, ay humarap sa Joint Committee on Dangerous Drugs ng Kongreso upang magbigay ng pahayag. Sa kabila ng kanyang takot para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya, buong tapang niyang isiniwalat ang mga impormasyon na magpapalinaw sa madilim na bahagi ng giyera kontra droga. Isa sa mga binunyag ni Garma ay ang tinatawag na Davao Model. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat noong Mayo 2016 na makatanggap siya ng tawag mula kay Pangulong Rodrigo Duterte bandang alas 5 ng umaga. Inutusan siya ng Pangulo na makipagkita sa bahay nito sa Davao at humingi ng tulong sa isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na handang ipatupad ang Davao Model sa buong bansa. Isang sistemang umiikot sa 3 antas ng bayad para sa pagpatay, pondo ng operasyon at refund ng gastos. Dito ipinakilala ni Garma ang kanyang upperclassman na si Edelberto Leonardo na naging utak ng bagong task force. Kasama si Leonardo, binuo ang isang malawak na operasyon na nakatuon hindi lang sa Davao, kundi pati na sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pinangunahan nila ang mga operasyong humantong sa maraming extrajudicial killings na iniulat ng mga kritiko ng administrasyon. On May 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte, at approximately 5 a.m., instructing me to meet him at his residence in Doña Luisa, Davao City. I was already acquainted with the mayor, having served as the station commander in one of the police stations in Davao City during his tenure. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. The Davao model referred to the system involving payment and reward. The Davao model involves 3 levels of payment of rewards. First is the reward if the suspect is killed. Second, if is the funding of planned operations. And the third is the refund of operational expenses. Leonardo subsequently informed me that he had prepared a proposal routed to Bongo outlining the task force which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. Ibinunyag din ni Garma ang mga pangalan ng mga tauhan ng task force, kabilang sina Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma at Lester Berganyo. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay mag-imbestiga, mangolekta ng impormasyon at tiyakin na ang bawat aresto o pagpatay
ay may katapat na gantimpala. Ang bawat report ay ipinapasa kay Leonardo na siyang nagdedesisyon kung ano ang magiging bayad base sa antas ng operasyong isinagawa. Leonardo informed me that he had recalled several trusted personnel, namely, I met Lester Berganyo, Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma, and Peter Parungo to serve as operatives for the task force. Notably, Romel Bactat, Rodel Serbo, and Michael Palma were all discharged as police officers. Romel Bactat and Romel Serbo, Michael Palma were all former police officers stationed at CIDG 11 office. They were discharged from service on or about a year ago due to an operation that led to the killing of one individual. Lester Berganyo is a private citizen, while Peter Parungo was a former detainee in CIDG due to a charge of rape that has been cleared. Romel Bactat, Rodel Serbo, Michael Palma, and Peter Parungo were charged with the task force of collecting, verifying informations provided by police officers in the field concerning arrests or deaths of individuals named in the list of drug personalities and creating a summary report. All of these reports would then be encoded, compiled by Lester Berganyo. The compilation is thereafter elevated to Leonardo, who will then decide what level the arrest or killing was and its corresponding reward. Rewards were only given for killings, while for arrests, only the funding of the Coplan and a refund for the expenses was given. Sa isa pang bahagi ng kanyang pahayag, isiniwalat ni Garma ang pagpatay ng isang opisyal ng Bureau of Corrections o Bucor, kabilang na si Officer Ginto. Ayon sa kanya, nasaksihan niya ang pag-uusap ni Leonardo ukol sa mga aktibidad ng droga sa loob ng Davao Penal Colony. Kalaunan, natuklasang patay si Ginto at ilang miyembro ng Bucor na sangkot umano sa operasyon ng droga. Bukod pa rito, napag-usapan din ang misteryosong pagkamatay ni General Wesley Barayuga, dating board secretary ng PCSO. Iniuugnay ang kanyang pagkamatay sa mga isyong may kinalaman sa iligal na droga at may mga pangalan na muling lumutang, si Garma at si Commissioner Adalberto Leonardo, na iniuugnay sa malagim na pangyayaring ito. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba
nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Rowena Garma. Habang tumatagal ang investigasyon, lalo pang dumadami ang mga alegasyon laban kay Garma. Mula sa mga extrajudicial killings, pagkakasangkot sa mga sindikato ng droga at ang kanyang malapit na relasyon kay Pangulong Duterte. Sa bawat pahayag, isang madilim na larawan ng giyera kontra droga ang nabubuo. Ang pahayag ni Rowena Garma ay tila isang pinto na nagbukas sa masalimuot at madugong katotohanan ng kampanya laban sa droga ng nakaraang administrasyon. Bagamat nagbigay siya ng detalye, marami pa ring tanong ang nananatiling hindi nasasagot. Ilan sa mga tauhan ng pulisya ang tunay na sangkot? Gaano kalalim ang impluwensya ni Duterte sa mga operasyon? At higit sa lahat, hanggang kailan patuloy na magtatago ang mga nasa likod ng madugong giyera na ito? It took me 1 week to make some reflections po. Yeah, I realized the truth will always set us free, Mr. Chair. And at least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live and for our children. I think we have to do something para maibalik po yung trust sa PNP, magkaroon po ng reform sa PNP, yung tiwala po ng mga tao, whether victims of criminals sa gobyerno. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang paghahanap ng katotohanan. Ngunit sa bawat pag-amin, lumalalim ang misteryo. Hanggang saan hahantong ang mga revelasyon ni Rowena Garma?